Ay po, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome again po sa JLat Vlog. So ito po, for this episode pa rin po natin. Andito pa rin po tayo sa bayan po ng Gimba, Nueva Ecija. At ito po ay meron po ipapakita po sa inyo na house and lot na to. May bahay daw sa loob eh. So house and lot po siya. At ito po ay meron po sukat na 21,152 square meter o 2 hectare and 1,152 square meter po. At ito po ay dalawang title. So dito po sa property na ibinebenta, may power line na po, may internet connection along Barangay Road siya 2 lane. At ito nga po meron po siyang sariling right of way. Ito po ay nabili po nung nagbebenta, yung mismong seller po. At ito po ay meron na po siyang gate. Sa ngayon po ay ito nga po, may gate na po siya. At ito na po yung kanyang right of way na nabili na po niya. Mga 5 meters na po yung lapad. So ang presyo po ng property ay 4.5 million. Asking price po yun. Kung gusto nyo pa i-negotiate yung price, kausapin natin si seller po. Sakupan pa daw itong santol tsaka mangga. So nasa po ito isang santol tsaka mangga, nasakupan pa. Oo. O babakuran ito kung sakali, babakuran. At ito nga po ay sagot po na seller yung commission ng ahente. At sagot din po na seller yung capital gain tax. At yun nga po, source of water po niya nawasa. At May nakatap ng installed ng... may naka-install na pong kuryente. Yung nawasa, ewan ko lang kung may naka-install na. So may muhon pa dito po, so. Yan nga mo. Yan nga yung boundary niya. Binili niyang daan. Yung binili na nilagyan na ng muhon. Okay. So ito yung boundary siguro sa mga puno ng saging. Yan, yung mga pinaka-boundaries niya. Oh, you know, may kon pa, may labong. Ay, labong. Ayan. 21,152 square meter po ang sukat po ng property. Ito po ay house and lot dahil yun nga po may bahay sa loob. At may private na road. Yung right of way po niya, sarili po niya ito. Actually, di na to right of way, private road na to eh. Private. Ay, sakop pa to? Ay, sakop nito sa 21,000. So bali dalawang title, ito yung isang title na 611 yung sinasabi nyo. Sakop niya na to. Sakop nyo to? Ito lang. Ay, ito lang. Dito lang. Ay, ito boss, may muhon dito. Ayan mo. Ay, yung muhon niya. So ito na yung 611. Umpisa ng property ka muna. Umpisa na ng property to. Ito na. Paganoon na siya. Okay. Dalawang title kasi Dalawang title. So isang title, ilan yung suot ng isang title? mga sa 15. Nasa 20,000. 15 yun, 15. 21,000 yung kabuuan niya eh, 15. Yung isa. Oh, 611 yung Ay, ito. 611 lang ba yung isa? Oh, nasa ano pa 19. Hanggang Baka 1.9 siguro tong isa. Yung isang title. 20. So ito Hindi kasama to? ito yung 611 at itong part na to hindi nakasama sa property. Tapos andun na naman yung isang title. Okay. Sige. Meron pala pagitan na property na hindi kasama. Ayan, yung 611 yan po yung isa sa titulo na binibenta rin po. So ito po yung isang title naman po. Siguro nasa mga 1.9 hectare po siguro to. Pinagsama po nila nasa 21,152 square meter po yung kabuuan. At ito na nga po. Maraming mga puno nakatanim. May mga mangga po siya. Hindi po namin alam kung ilan yung puno ng mangga. May tao na boss. Nanay. Ano mo? Ayan. Sige. Ay, may bukid siya. Ano, kasama na yung bahay boss. Sa bintahan. Oo, kasama na yan. Yung mga gamit hindi. Okay, basta kailangan. Yung bahay. Okay. So, meron din siyang bukirin. Nakagigit sa likod. Oh, may gate na rin po sa likod. May bahay na rin siya. May bahay na po. House and lot po siya. May mga iba't ibang mga puno nakatanim. May mga sampalok. May mga kaimito. At ano pa? May mga mangga. Yun nga lang po yung mga gamit po sure. Kahit itong kuliglig na to, ewan ko lang po kasama sa bentahan. Hindi po. Baka itong bahay lang. Tapos yung mga gamit, paano po yung mga gamit? Kasama sa bentahan or hindi? Hindi kasama. O yun po, ang sabi ko sa akin, hindi na po kasama sa bentahan yung mga gamit po ng bahay. At yun, itong mga equipment po nila sa bukirin. Ayan. Boss, tignan niyo yung bukid. Ayan. So, punta po namin yung bukid. At papakita po namin sa inyo. Ito po ay meron po siyang sakahan. Dito po sa papunta sa bukid po, meron po siyang gate na naman po. Sa ngayon po ay nag-aararo po sila. Ayan, nag-aararo po sila. Yan boss yung may-ari. Ayun siya,
Ayan, yung nag-araro po, siya po yung may-ari daw po din sa property na ito. Ayan. Saan yung boundary, boss? Saan yung boundary, boss? Yan. Ay, yung pilapil na yan. Itong tampak na ito. Ay, ito tambak lang yan. Diretso yan. Hanggang yan, yung malinis na yan. Hanggang sa may mga kahoy na yan. Tapos ito naman. Diretso. Pag ganun siya. Yan, basta itong Ay, itong may mga tubig. Oo. So, gumanon siya, tapos gumanon. Oo. Tapos gumanon. So, kasama pa po ito. Itong part na yan, yung may tubig na yan. Kasama daw po. Yan lang. Kabilaan po siya. So, dito sa part na to, hindi na po kasama to. Ito po, diretso yan. Pag ganon, tapos gumanon. Ayan. So dito po, meron po silang source of water po dito sa patubig nila, deep well. Ayan. Daming mga ibon. Ayan po, papunta po ito yung may-ari ng property, si tatay. Sa kasalukuyan po ay siya po ay nag-aararo po ng kanilang bukirin. Mga ilan kayo itong bukid niya, boss? Mga ilan yung sukat ng bukid niya? Mga ilan? Sa kasing sa Borges. Mahigit isang hektar ito. Mga 1.5 siguro ito, boss. O baka 1.8 ka muna lang. Tapos itong residential niya, mga nasa ano, wala, mga 1,000 siguro. Mga kulang-kulang 1,000 siguro to. Hello po, tay. Ayan po, siya po yung may-ari po ng property. Kayo po yung may-ari ng property, tay? Apo, magandang araw po, tay. Apo. Pasensya na tayo, na-storbo ka namin sa pag-araro mo. Ayan. Okay lang, tay. Okay lang, tay. I-vlog po namin tong property nyo. Sige, yan. Apo, tay. Apo. Yan, gato. Oo. Gumanon tayo, gumanon. So, tay, dito tayo kasama mo yun, tay. Makita niya yung Kasama. plano. Sige, sige po, tay. Sige po. Yan ang plano niya. Kaya lang hindi ko na ipatulupin. Iparilugin natin ulit, tay. Gano'n. Opo. Kung sakali at mabibili. Opo. Ganun po talaga tayo. Kung sakaling mabibili po talaga. Ayan. So, ipapakita na po ni tatay yung plano ng property po nila. At kung sakaling mabibili daw niyo po, ipaparelocate po natin itong property. So, tay, estimate niyo po, mga ilan po itong nasasaka na bukirin niyo po? 1.9. 1.9. 1.9. So, itong residential part niya, Part ng bahay, bahay, mga 700. mga 700 square meter. 20,541 ito eh. Plus yung 611. Tay. Opo. Tuktukan na kayo ni George. Yan. Opo, tay. So, yan po. Nakausap na po natin yung mismo may-ari. Narinig nyo naman po yung sinabi po niya. Opo. At yun nga po, titignan po natin ngayon yung plano. Boss, paki-request boss yung kaniyang plano para makita natin. And may kakausapin lang si tatay. Ayan po. Sabi naman tatay boss, nasa 1.9 daw. Pero yan, makikita natin yan boss kung sakaling ay paparelocate po ni tatay. Ayan. So kasama po ito, itong part na yan, yung may mga tubig-tubig na yan. Tapos ito, hanggang doon yung boundary po niya, doon lang po sa pilapil na yan, no? Sa pilapil po na yan. Yan, diretso po yan. Ilalagyan ko na lang po ng marking po sa drone video para makita nyo po. Ayan, ito po ay second crop na po nila. At meron po silang dalawang deep well na pinagkukuhanan po ng patubig po nila sa bukirin po nila. At maganda po itong bukirin po nila. Pwede rin po yung magtanim ng mga gulay. Kunyari sa part na ito, itong pinitak na ito, pwede kayo magtanim ng mga gulay dito. Tapos yung tarestam na nyo po ng mga palay naman po para pagkuhanan ng pangkain, bigas, ganun po, or pambenta po na palay kung sakali. So ito na po yung ano niya, residential part naman po niya. At may bakod na po, may concrete ano na po na bakod, tapos meron siyang cyclone wire. At may mga iba't ibang mga puno, may duhat nga po, may tawag nyo, kamatsili, may mga ipil-ipil, may mga bayabas, at ano pa, may mga nakatanim dito. At yung nga, may gate na po dito. At ito nga po siguro, itong bodega siguro nito, imbakan po nila. May puno ng mangga, ito Indian. Ayan. So ayun, i-request natin yung kanyang plano para makita nyo po. Boss, ganun din yung title sana kung pwede makita yung title. Kinuha na. Okay, sige. Tamahan ko lang dito. Video ko lang sa part na ito. Ayan po. Saan po na ay? 611. So meron lang pagitan na property na hindi po sa inyo. May pagitan lang po. Okay. So ayan. Pakita ko lang po, meron lang pong pagitan na property na hindi na po sakop sa property po nila tatay.
Ayan, ito po yun. At yun nga po, yun po yung 611 po na property na sa isang titulo po na hawak po nila, na sa kanila rin po. May ito sa 611 po, may mga iba't ibang mga puno nakatanim. Ang karamihan niya mga kawayan po. So dito niya sa kanyang private road naman po, may mga tinanim po sila mga ang tawag dito, nakalimutan ko na tawag na ito, no, halaman na ito, yung malalaking tinik. Paki-comment down below na lang po. Ayan. So hinihintay lang po natin na na ipakita sa atin yung titulo. So hintay pa rin yung titulo po. So ayan po, ito po yung kanyang plano. Ayan, pakita po sa north. Ito yung po yung property na binebenta po. Ito po. Ayan, so meron po siyang dito. Ayan. Tanggal to sa ilog yan. Opo, kaya lang po napakalakas ng hangin. Ayan po yung property hanggang dito po. Wala akong nasorbe na hanggang ilog Ayan. yan. Tayo yung kanyang titulo tayo. Naman po siya. Yung titulo po nyo. Kaya lang hindi ko pinatagal at malakas yung hangin. Ilan po yung title nyo tayo? Ilan po yung title nyo? Dalawa? Apo, ito yung isang title. Kasi drone Kung namin medyo mahina ang kwan nung 20,541 dito na sa nakamakanilya ka bumasa dahil medyo Abo tayo. na. Abo tayo. Pero makita naman. Kita yan po tayo. So yan po. Yan po yung title po nila tatay. Ayan po. Matured naman na po. Nasa 1999 na po siya. Oo. At yung titulo po nila is Emancipation Patent. At yun nga po si ano nga pala po sa title, si Esteban. Kayo po yun, sir? Hindi, yung uncle ko. Ay, uncle niyo po. Pero nabili ko kay uncle ko. Nabili niyo po. So May date of sale. may deed of sale naman po kayo, sir. Opo. Tapos yung Pero isa, uncle ko rin yan. uncle niyo po yung napagbilhan niyo. So nabili daw po ni tatay yung title, yung property sa kanyang uncle. Opo. So ito po yung isang title po ng 611. 611. Ito naman po yung 611 po. Ayan. At ito nga po ay matured na rin po. Nasa 1989. Ayan. Emancipation Patent po siya. Nakapangalan pa rin po kay uncle niyo po rin po ito. Kay Benjamin. Benjamin, opo. Opo. Yung kawayanan. Opo, sir. So yung mga Yung kanyang- date of sale, ito deed of sale. ito naman yung sa yung right of way. Opo. Sa right of way. Oo. Okay po. Ayan. Nasaan ba yung Okay. date of sale nito? Okay. 20,500. Okay. Ano na natin sa kung sa buyer kung sakali po. Ipakita na lang po natin. Sa buyer po kung sakali po. Hindi pa pala kayong bayar. Opo, hindi na pa lang po kami tayo. Pero may mga ipapakita po yung mga dito tayo kung sakali po. So ay, yung right of way. ayan po yung mga dokumento po na hawak po ni tatay. Ayan po. Siyempre, isama mo na yun. So yun po, ang sabi po ni tatay, itong right of way po na binili po nila ay meron na rin pong deed of sale. So ang katunayan po nun, itong right of way nga po ay bayad po at talagang private road na po nila ito. Ayan. So narinig naman po yung sinabi ni tatay. Ayan po. Ang property nito ay nabili po niya sa kanyang mga tito. Yung 611, ganoon din po itong 20,500 plus square meter po. Ayan. So kung may mga ibang katanungan po kayo regarding po sa property na, tawag lang po sa akin. At kung gusto niyo puntahan itong property po ito na personal, ayan po, makikita niyo po ng personal yung property at makakausap niyo po on the spot po yung mismong nagbebenta po o may-ari ng property po na ito. At ipapakita po niya sa inyo yung mga dokumentong pong hawak niya, mga supporting documents kung sakaling gusto niyo makita po. Ayan. At hawak po nila yung title po. Kitang-kita niyo mo, hawak po niya yung title. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.